A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po ay pag-usapan po natin ang tungkol sa Aman Message. Ito po yung isa sa mga programa ng pag-usapan natin ng kapayapaan na kasama sa programa ng Bureau of Peace and Conflict Resolution ng National Commission on Muslim Filipinos. So, isa ito sa mga programa ng ating komisyon sa pangunguna ng ating mahal na Secretary Saburin Abdurrahim. So, ano po yung Aman Message? Ito ay isang pahayag na sinimulan ni Haring Abdullah II ng Jordan noong November 2004 na naglalayong itaguyod ang nagkakaisang pag-unawa sa Islam at isulong ang pagpaparaya, dialogo at kapayapaan sa loob ng mundo ng mga Muslim at higit pa. Inilabas ito bilang tugon sa dumaraming ekstremismo at maling paglarawan ng Islam na naglalayong linawin ang esensya ng tunay ng mga turo ng Islam at tanggihan ang karahasan at terorismo sa ngalan ng relihiyon. So ano yung mga pangunahing punto ng Aman Message? Una po dyan, ang unang punto ng Aman Message ay kahulugan ng Muslim. Itinatag ng mensahe na sinumang sumusunod sa isa sa 8 kinikilalang paaralan ng jurisdiksyon ng Islam tulad ng Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali, Jafari, Shaidi, Ibadi at Sahiri. Ito po yung mga madhabs at naniniwala sa mga pangunahing paniniwala ng Islam ay itinuturing na Muslim. Ipinakita nito ang pagiging inklusibo sa mga Sunni, Shia at iba pang sikta ng Islam. 3 pangunahing prinsipyo ang nasa Aman Message. Una dito yung tunay na Islam. Binibigyan diin nito ang tunay na mga turo ng Islam batay sa Quran at Sunnah. Tinatanggihan ang ekstremismo at terorismo bilang hindi Islamiko. Pangalawa, gabay sa patwa. Itinatakda nito ang mga pamantayan para sa pagpapalabas ng lehitimong mga edikto sa relihiyon o ito po yung tinatawag natin na fatwa na nangangailangan ng tamang kwalifikasyon, kaalaman at pagsunod sa mga itinatag na pamamaraan upang maiwasan ang maling paggamit ng mga hindi kwalipikadong individual. Ito po yung hindi basta-basta ang isang Muslim ay maggagawa ng sariling fatwa. Ito ay talagang ang sinasabi ng Aman Message, sino ang may sapat na kaalaman o isang qualified na talagang pwede magpalabas ng fatwa. Pangatlo, yung pagkakaisa at paggalang sa isa't isa. Nanawagan ito para sa paggalang sa iba't ibang paaralan ng kaisipang Islamiko na nagbabawal sa takfir. Ano yung takfir? Pagdideklara ng isang tao bilang apostate. Sabihin mo siya hindi Muslim dahil iba po yung kanyang madhab. Sa mga Muslim na sumusunod sa mga paaralang ito, so dapat kasi wag na tayong magsabi na dahil hindi siya, so iba yung madhab niya ay hindi na siya Muslim. So, pangatlo, yung pandaigdigan pagsang-ayon. Ang mensahe ng Aman ay sinuportahan ng mahigit 500 nangungunang mga scholar, leader
at institusyon ng Muslim. Mula sa higit na 50 bansa sa panahon ng siri ng mga komperensya noong 2005 to 2006. Kabilang dito ang mga pagsang-ayon mula sa mga kilalang tao tulad ng Grand Mufti ng Egypt, Ayatollah Sistani at mga iskolar mula sa Al-Azhar at iba pang pangunahing sentro ng Islam. Ano po yung layunin nitong Aman Message? Una po, ang layunin ng Aman Message, labanan ang mga ekstremistang ideolohiya at linawin ang paninindigan ng Islam sa laban sa karahasan. Pangalawa, isulong ang pagkakaisa sa loob ng mga Muslim sa pamamagitan ng pagkilala sa pagkakaiba sa mga tradisyon legal ng Islam o sa traditional legal ng Islam. Pangatlo, palakasin ang mas magandang relasyon sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim sa pamamagitan ng dialogo at pag-unawaan. So ano po yung epekto at kahalagaan nitong Aman Message? Ito ay may malawakang kinikilala bilang isang mahalagang pagsisikap upang labanan ang mga maling pag-unawa sa Islam at isulong ang moderasyon. Ito ang nabanggit sa mga international forum kabilang ang United Nations at nagbibigay inspirasyon sa mga inisyatibo para sa interfaith at intrafaith na dialogo. Pangapat, nananatili itong gabay na balangkas para sa moderadong diskurso sa Islam na nagbibigay din sa habag, katarungan at magkakasamang pamumuhay. So ito po mga kapatid ang Aman Message na talagang napakaganda siya na dapat tayo ay magkaisa. Tayo ay iisang umma naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa kanyang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating Quran at the Day of Judgment, yung araw po ng pag-uukom. So hindi po tayo magdebate. Kahit anong madhab na sinusunod ng kapatid mong Muslim, hindi ito maging hadlang na hindi mo siya mahalin. Hindi ito dapat maging hadlang na siya ay awahin mo. Ang Aman Message ay sinasabi nitong kayo ay iisang umma, ummatan wahida, na dapat magmahalan, magtulungan, magkaisa para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ang inyong lingkod at inyong Director Kosani Murtaba Tirugungan. Ito ang programang Pag-usapan ng Kapayapaan. Abangan ang mga susunod po ng mga kabanata at tayo po ay mag-invite ng mga resource person po natin para po mapag-usapan natin ang tunay na kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.